Unang beses ni Jiwoo sa boxing practice. Pagtayo pa lang, biglang nasipa at lumipad. May basto sa likod humipo at nang asar sa maliit niyang dibdib. Agad na lumaban si Jiwoo nang walang takot. Nahiya ang lalaki, hinila buhok at sinuntok si Jiwoo. Sa gym na puno ng lalaki, lahat ng bubuli kay Jiwoo. Pero tuloy lang siya, 100,000 suntok araw-araw para sa ama. Isang linggo lang dati, normal na estudyante pa siya. Bigla, naging most wanted criminal ang kanyang ama. Simula noon, may pulis na sumusunod sa kanya araw-araw. Sa klase, binubuli siya ng mga kaklase. Pati guro, nag-alala at pinayuhang umalis na lang. Pagbalik sa upuan, puno ng chalk dust ito. Nang asar ang mataba, sabi droga raw at tawag daw ng pulis. Hindi na napigilan ni Jiwoo at inihagis ang bag sa mukha nito. Gamit ang lakas, itinulak siya pababa ng matatabang babae. Pagkatapos ng away, bumunot ng kutsilyo ang matatabang babae. Mabilis na tinalo ni Jiwoo silang lahat. Wala nang kaklase ang nangahas pang lumapit at manakit sa kanya. Kinuha ni Jiwoo ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas ng silid-aralan. Sa oras na yon, dumating ang guro. Pinagalitan ng guro si Jiwoo dahil sa kaguluhang ginawa niya sa klase. Di inaasahan, tinanggal ni Jiwoo ang name tag niya at ibinigay sa guro, nagpa siyang umalis. Sa oras na ito, lumabas si Jiwoo ng paaralan. Binasag niya ang salamin ng kotse ng pulis. Itinapon niya ang bag, sinira ang bintana. Bumaba ang pulis pero tumakas si Jiwoo. Sa beach, pinatugtog niya ang happy birthday. Tiningnan niya ang litrato nila ng ama. Ika-17 kaarawan niya ngayon. Miss niya ang ama pero galit din siya. Umuwi si Jiwoo sa kanilang bahay. Nakita niya ang regalo ng kanyang ama. Tinanggal ni Jiwoo ang lahat agad-agad. Tumawag ang ama, tinanong kung nagustuhan. Galit na tinanong ni Jiwoo kung nasaan siya. Bakit naging napakahirap ng buhay niya? Nag-guilty ang ama niya kaya naisipang ipagsapalaran ang anak. Nakasalubong niya ang pulis na ihihin pero agad niyang pinabagsak ito. Sinuntok niya ang pinto ng kotse at binugbog ang isa pang pulis. Pumunta siya sa harap at ginamit ang susi para buksan ang pinto. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak. Pero bigla na lang lumitaw ang isang lalaking nakaitim na hoodie. Kumuha ito ng baril at itinutok ng diretsyo sa kanya. Isinara ng ama ni Jiwoo ang hawakan ng pinto. Kumuha siya ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Narinig ni Jiwoo ang boses ng ama kaya tumayo para magbukas. Pero nalaman niyang nakalock pala ang pinto. Tapos may narinig lang siyang isang putok ng baril. Nasugatan ng ama ni Jiwoo at dumudugo ng husto. Nagpanik si Jiwoo, hindi alam ang susunod na gagawin. Mahigpit pa ring hawak ng ama niya ang doorknob. Ayaw niyang mabuksan ng anak niya ang pinto. Labis na nag-aalala si Jiwoo. Kumatok siya ng malakas at sumigaw para sa kanyang ama. Dahil dito, may pumutok ulit at tuluyang bumagsak ang ama ni Jiwoo. Matapos ang gawain, umalis agad ang mamamatay tao habang kumakatok pa si Jiwoo. Nagmakaawa siya sa ama na huwag siyang iwan mag-isa. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa kanyang puso. Sinabi niya sa anak na mamuhay ng maayos, hindi lang tingnan ang hirap niya. Pagkatapos noon, hindi na narinig ni Jiwoo ang boses ng kanyang ama. Tahimik na sumigaw si Jiwoo. Ginamit niya ang lahat ng lakas para buksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa lawa ng dugo. Iniling niya ang katawan ng ama, ngunit wala pa ring tugon. Labis na nalungkot si Jiwoo. Siya mismo ang nag-asikaso sa libing ng kanyang ama. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Nagsindi ng sigarilyo ang nangunguna at inilagay sa insenso para sa ama ni Jiwoo. Inakala ni Jiwoo na ito ang pinuno ng kanyang ama. Nais ni Jiwoo na ipaghiganti ang kanyang ama. Sabi ni Choi Moo-jin, ang ama niya ay pinakamahusay na tauhan, kaya ayaw niyang magalit ang anak nito. Pero di pa rin nahanap ng pulis ang salarin. Gusto ni Jiwoo maghiganti, kaya nagprint siya ng litrato ng salarin mula sa CCTV para sa flyers. Ipinaskil niya ito sa lahat ng kalye sa lungsod. Namigay pa siya sa mga walang tirahan. Umaasa siyang may makakatulong mahanap ang kinaroroonan ng salarin. Nakita rin ni Choi Moo-jin ang flyer pero nakamaskara ang salarin at di makita ang mukha. Mahirap talaga hanapin gamit ang paraan ni Jiwoo. Nang gabing iyon, may tumawag kay Jiwoo. Sabi ng tumawag, may alam daw siya tungkol sa mamamatay tao. Dinala ni Jiwoo ang kutsilyo ng ama sa tagpuan. Dala rin niya ang gantimpalang pera. Pero pagdating ni Jiwoo, biglang tumawa ang kausap. Tinawanan niya si Jiwoo sa kahangalan nito. Lumabas na gusto lang pala ng mga bugok na ito na lokohin si Jiwoo para makuha ang pera niya. Gusto agad tumakbo ni Jiwoo pero napaligiran siya ng mga bugok na iyon. Mahigpit na nakahawak ang kamay niya. Itinaas niya ang paa at sinipa palayo ang isang bugok. Dahil dito, walang awang binugbog siya ng mga bugok. Natanggal din ang kanyang sombrero. Sobrang saya ng pinuno. Hindi niya inasahan na babae pala ang kalaban. Gusto nilang gawan ng masama si Jiwoo. Lumaban ng todo si Jiwoo pero siya pa rin ang nabugbog. Nawalan ng malay si Jiwoo. Pagkagising, nasa trunk na siya ng kotse. Mahigpit na nakatali ang mga kamay niya. Pinilit ni Jiwoo makawala pero bigla nagpreno ang kotse. Narinig niya ang tunog ng mga bugok na binubugbog.
Mabilis na ginamit ni Jiwoo ang kutsilyo para putulin ang tali. Bigla may nagbukas ng trunk ng kotse. Umatake si Jiwoo agad pero pinigilan siya at inagaw ang kutsilyo. Ang lumitaw ay si Choi Moo-jin. Nakita niya ang hangaring maghiganti ni Jiwoo. Dinala siya ni Choi Moo-jin sa lugar para magsanay. Puno ng mababangis na lalaki ang loob. Itinapon si Jiwoo doon. Gusto ni Choi na lumakas siya bago maghiganti. Pero nagkaroon ng masamang hangarin ang mga lalaki. Habang nagsasanay, may umakap sa likod ni Jiwoo. Agad na lumaban si Jiwoo. Nagalit ng todo ang ibang lalaki. Tinumba niya si Jiwoo sa isang suntok lang. Nagsanay si Jiwoo ng mag-isa pagkatulog ng lahat. Walang teknike, lakas lang ang gamit niya. Biglang dumating si Choi Moo-jin. Nabalitaan niya ang nangyari noong araw. Sinabi niya kay Jiwoo na dapat talunin ng babae ang kaaway sa isang atake lang. Sa pag-atake, templo, philtrum, baba, dibdib, at puso ng lalaki ang mahihinang bahagi. Hinubad ni Choi Moo-jin ang kanyang Amerikana. Pagkatapos, sinimulan niyang kalabanin si Jiwoo. Tiningnan ni Jiwoo ang dibdib niya at umatake agad pero laging nakakontra si Choi Moo-jin. Patuloy na tumayo at lumaban si Jiwoo. Tinutok ni Choi Moo-jin ang philtrum niya at umatake. Muling sumuntok ng malakas si Jiwoo. Yumuko siya para umiwas tapos hinawakan ng mahigpit ang kurbata ni Choi Moo-jin. Sinuntok niya ng malakas ang pisngi nito pero nakakontra pa rin ito sa kanya. Sa kabilang banda, tinutok ni Choi Moo-jin ang suntok sa baba ni Jiwoo. Tumalon si Jiwoo para sipain siya pero hinawakan ni Choi Moo-jin ang braso niya. Umikot siya at inihagis si Jiwoo sa sahig. Kahit patuloy na natatalo, nagpumilit pa rin si Jiwoo na lumaban. Sa ika-4 na beses, sa isang galaw lang, naipit niya ang braso ng kalaban. Siniko niya ng malakas ang tiyan ng kalaban. Sa wakas, natalo niya si Choi Moo-jin. Sa mga sumunod na araw, nakikita ni Jiwoo ang salarin sa harap niya. Sa galit, patuloy siyang nagsanay para maging babaeng mandirigma. Pagkatapos, sumali rin siya sa paligsahan ng boxing. Ang mananalo ay magiging pangunahing tauhan ni Choi Moo-jin at makakakuha ng 10 milyong won. Nagbabangayan ang mga siga sa loob ng kulungan. Habang lumalaban si Jiwoo, may sumunggab sa kanya mula sa likod. Ginamit ni Jiwoo ang siko para kontrahin ang kalaban. Natalo niya ang pangalawang siga. Agad-agad, may nagtulak sa kanya papunta sa bakod. Sunod-sunod ang atake ng lahat sa kanya. Nang itaas ng kalaban ng paa, sinugod ni Jiwoo ang ibabang katawan. Sobrang sakit ng kalaban, hindi na makapagsalita. Sa grupong ito, may isang siga na nagngangalang Gangjay. Lubhang malupit ang mga atake ni Gangjay, halos lumpuhin ang lahat ng manloloko dito. Inakala ni Gangjay na siya ang nagwagi. Agad na lumapit si Gangjay para humingi ng bonus. Di inaasahan, sinabi ni Choi Moo-jin na di pa talo si Jiwoo, kaya naging magkalaban sila. Sabay silang umatake, ngunit walang tigil na binugbog ni Gangjay si Jiwoo. Na-corner si Jiwoo, kaya nag-counterattack, isang sipa na nagpabagsak kay Gangjay. Naalala ni Jiwoo ang mga itinuro sa kanya. Patuloy niyang hinahampas ang tiyan ng kalaban. Pagkatapos ay may 3 malakas na siko. Ngunit sa sandaling iyon, itinapon si Jiwoo sa bakal na frame. Ginamit ni Gangjay ang bakal na kadena para itali ang leg ni Jiwoo. Pagkataka sa hawak, muli siyang tinamaan ng malakas sa tiyan. Napilitan siyang bumaba sa bakod ng bakal na hawla. Tuluyan ang sumabog ang galit ni Gangjay. Sinipa niya si Jiwoo ng malakas, ngunit mabilis itong gumulong. Mabilis siyang lumapit para i-lock si Gangjay at hindi ito makagalaw, tapos ikinulong ang braso nito. Pagkatapos ng sunod-sunod na atake, gumamit si Jiwoo ng siko para mag-counterattack. Sa huli, siya ang nanalo. Labis na nahiya si Gangjay sa sandaling iyon. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mailabas ang galit. Naglagay siya ng pampamanhid sa inuming tubig ni Jiwoo. Pagkaligo ni Jiwoo, kinuha niya ang bote ng tubig at ininom ng walang pag-aalinlangan. Dinala ni Gangjay ang kanyang mga kaibigan. Wala nang lakas si Jiwoo pero sinubukan pa ring lumaban. Sa gitna ng gulo, nahulog at nabasag ang urn na may abo ng kanyang ama. Mabilis na nakabawi ng composure si Jiwoo. Kinuha niya ang isang basag na piraso at sinaksak ang kalaban sa singit. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas. Hinabol siya ni Gangjay gamit ang bakal na martilyo. Habang hindi pa malinaw ang isip ni Jiwoo, nabuwal siya sa lupa. Lumapit si Gangjay para patayin siya pero sinaksak siya ni Jiwoo sa tiyan gamit ang basag na salamin. Sa sandaling iyon, dumating ang sekretarya ni Choi Moo-jin at kinaladkad si Gangjay sa harap ng boss. Natakot si Gangjay at agad inamin ang kanyang pagkakamali kay Choi Moo-jin. Dahil dito, ginamit ni Choi Moo-jin ang samurai para sirain ang mukha ni Gangjay. Pagkatapos noon, pinalayas ni Choi Moo-jin si Gangjay sa gang. Tapos, inanyayahan ni Choi Moo-jin si Jiwoo sa isang maliit na kainan para uminom. Sinabi niyang pulis ang pumatay sa ama niya at nahanap niya ang baril ng pulis. Ibinalik ni Choi Moo-jin ang baril, hiniling na magpalit ng pangalan sa hygiene at kumuha ng exam sa pulisya. Ganoon siya makakasiyasat sa pumatay sa ama niya at matutulungan si Choi na kumuha ng impormasyon sa pulisya. 1 taon ang lumipas, pinaikli ni Jiwoo ang buhok. Sa unang araw bilang pulis, inatasan siyang habulin ang isang mamamatay tao. Sinundan ni Jiwoo ito sa isang maliit at siksikang gusali.
Pagpasok sa isang silid, nakakita siya ng babaeng nawalan ng malay sa overdose. Binuksan ni Jiwoo ang bibig nito at muling huminga ang babae. Bigla, may tunog na narinig mula sa kabilang kwarto. Nakita ni Jiwoo ang kriminal sa butas ng pader. Nagsasagawa ito ng transaksyon ng droga. Agad kinuha ni Jiwoo ang shirt at tinakpan ang babae. Itinaas niya ang upuan at binasag ang salaming pader. Sigaw ni Jiwoo, "Huwag gumalaw, pulis to." Binaliktad ng kriminal ang mesa at kumuha ng kutsilyo. Samantala, natakot ang mga kasabwat at tumakas. Sumugod ang kriminal na may hawak na kutsilyo. Ginamit ni Jiwoo ang posas para salakayin ang kriminal. Agad niya itong pinadapa at mabilis na pinusasan. Sa sandaling ito, biglang pinigilan ng lalaking nakikipagtransaksyon sa droga ang kriminal kay Jiwoo. Sinabi niya na sinira ni Jiwoo ang kanyang plano ng lubusan. Lumabas na pulis pala ang lalaking ito. Pagkatapos, dinala ni Officer John ang kriminal pabalik sa istasyon para sa interogasyon. Napag-alaman na si Sungjun ang utak sa likod ng network ng drug trafficking. Kamakailan, nag-aaral si Sungjun ng bagong produkto para monopolyahin ang merkado ng droga ni Choi Moo-jin. Lumabas si Officer John para tumawag at nakita niya si Jiwoo na dumating din doon. Nakilala ng mga boss ang husay ni Jiwoo kaya inilipat siya sa Narcotics Crime Investigation Team. Naging partner siya ni Officer John. Hindi sang-ayon si John dito kaya sinabi niya ang kanyang opinyon kay Kapitan Cha. Sinabi ni Kapitan Cha na walang saysay ang kanyang pagtutol. Labis na nadismaya si Officer John. Agad niyang dinala si Jiwoo para hanapin si Sungjun. Sinabi ni John kay Jiwoo na siya sa atin muna ang paligid. Mabilis na pumasok si Jiwoo sa pasilyo mula sa likurang pinto. Ngunit habang naglalakad, hinaras siya ng isang manyak. Agad ipinakita ni Jiwoo ang kanyang police badge. Nakita ito, direktang sinalakay siya ng lalaki. Walang alinlangan, kinuha ni Jiwoo ang posas at sinuntok siya. Si Sungjun ang boss ng kasino na ito. Nang di bumalik si Jiwoo, pumasok si John sa pasilyo. Nakita niya ang mga thugs na magkapatong-patong. Agad na dinala ni John ang mga tao sa kasino. Dito, nakita niya si Jiwoo na katatapos lang makipagbakbakan. Bagamat pagod, nahuli pa rin niya si Sungjun na hanap din ni Jiwoo ang bagong opyo sa liquor cabinet. Dinala si Sungjun sa himpilan ng pulisya. Masunurin siyang umamin sa boss sa likod ng kaso. Di inaasahan, siya ang taong sinugatan ni Choi Moo-jin sa mukha. Bumalik si Gang Jae para kunin ang posisyon ni Choi Moo-jin. Gusto niyang ipaghiganti ang kahihiyan noon. Binigyan ni Kapitan Cha ang lahat ng baril. Naglunsad sila ng operasyon para hulihin si Choi Moo-jin. Alam ni Kapitan Cha na pupunta si Choi sa pantalan. Bigla ang misyon, di na abisuhan ni Jiwoo si Choi. Kinuha rin ang kanyang telepono para sa operasyon. Sa pantalan, dinala ni Jiwoo ang mga tao sa likod ng kubo. Pumasok si Pulis John sa harap kasama ang iba. Nakita ni Jiwoo si Choi sa baba, nag-inspeksyon ng opyo. Ngunit nauuna ang kilos ni Pulis John. Lumitaw siya sa pinakamababang palapag, baril nakatutok kay Choi Moo-jin. Bigla, may putok ng baril at agad nagdilim ang paligid. Binasag ni John at mga kasamahan ang mga boteng alak na nasusunog. Gumamit sila ng apoy para maliwanagan ang paligid. Si Kapitan Cha ay nasa ibang kabin, nanonood. Sinamantala ni Choi Moo-jin ang pagkakataong lumayo kay John. Biglang lumitaw si Jiwoo, baril nakatutok sa likod ni John. Kung papatayin ni John si Choi Moo-jin, papatayin din siya ni Jiwoo. Dahil sa malaking apoy, nagkaroon ng tsansa si Choi Moo-jin makatakas. Tumalon siya sa dagat at agad na tumakas sa mga pulis. Sumabog din ang buong eksena. Natagpuan lang ni Kapitan Cha ang baril na walang serial number. Ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ang baril. Kanina lang, nang patayin ang ilaw, ginamit ni Jiwoo ang baril para barilin ang power distribution cabinet. Pagbalik ni Choi Moo-jin sa hotel, galit na galit pa rin siya. Ininom niya ang lahat ng alak ng isang lagok at binasag ang baso. Nagsimulang magduda si Choi Moo-jin na pinagtaksilan siya ni Jiwoo. Sa oras na yon, naisip din ni Jiwoo na baka siya ay mapagkamalan. Kaya't pagkatapos ng misyon, agad siyang pumunta sa hotel. Nagpadala rin si Choi Moo-jin ng tao para sirain ang lahat ng CCTV. Pero pagkatapos lang nito, sinalakay ni Gang Jae ang kanyang training base. Tumakbo ang sekretarya ni Choi Moo-jin para pigilan siya, pero binali ni Gang Jae ang braso nito. Sumulat din si Gang Ji ng linya sa dugo sa sahig, bumalik ang lolo mo. Ang sabay na pangyayaring ito ay nagpahula kay Choi Moo-jin na si Gang Ji ang may gawa at agad siyang nagalit ng husto. Nang marinig ni Kapitan Cha ang balita, iniutos niyang palayain si Sungjun. Gusto niyang akitin si Gang Ji at sa oras na yon, lilitaw din si Choi Moo-jin para puksain siya. Ngunit sinabi ni Jiwoo kay Choi Moo-jin na ang ginawa ni Kapitan Cha ngayon ay isang bitad. Kaya nang lumitaw si Sungjun, hindi pa rin natagpuan ng mga pulis si Choi Moo-jin. Sa puntong ito, nawala ng pag-asa ang lahat, pero sinabi ni Kapitan Cha na may tao silang nakapasok sa gang ni Choi Moo-jin. Ang taong iyon ay mag-uulat ng mahalagang impormasyon ngayong gabi at personal na kakausapin ni Kapitan Cha. Nagbala kayo si Jiwoo at sinundan si Kapitan Cha sakay ng motorsiklo sa buong daan. Ngunit sa gitna ng biyahe, biglang lumitaw si Pulis John. Lumabas na ito pala'y isang bitag dahil paulit-ulit na nabigo si Pulis John. Naghihinala si Kapitan Cha na may tagaloob sa istasyon ng pulisya.
Naisip ni Kapitan Cha ang paraan na ito para mahuli ang tagaloob. Inihagis ni Jiwoo ang kanyang bag kay John at mabilis na tumakbo palayo. Agad na sinubukang dapin ni Pulis John si Jiwoo. Ngunit sa isang balikat lang, nakaalpas si Jiwoo sa hawak niya. Mabilis siyang tumalikod at tumalon sa tricycle sa ibaba. Dahil dito, naghinalang tagaloob si Jiwoo si Kapitan Cha. Kaya inutusan ni Kapitan Cha si Pulis John na bantayan si Jiwoo. Naramdaman niya ang hinala, kaya nag-focus siya sa kaso at kay Sunggyun. Umaasa siyang mahanap si Gangji para malutas ang problema ni Choi Moo-jin. Ngunit hindi makapaniwala si Pulis John na ganoon kapangahas si Jiwoo. Akala niya ay di-insider, kaya't determinadong humarap sa kanya. Sinundan nila ang paligid pero para pigilan si Jiwoo mag-isa. Sinundan nila ang daan patungo sa isang abandonadong pabrika. Pagkatapos ay nagtago sila sa dilim. Nakita nila si Sunggyun at Gangji na nagbebenta ng droga. Umalis agad si Sunggyun pero tumanggi pa ring umalis si Gangji. Naisip nilang magandang pagkakataon to para mag-aresto ng tao. Bigla, mabilis na umakyat sa hagdan ang mga tauhan ni Gangji. Itinaas ni Gangji ang braso, kamay tulad ng baril na nakatutok kay Jiwoo. Mukhang matagal nang alam ni Gangji na nandoon sina Jiwoo at John. Kahapon, nakita ni Gangji ang CCTV sa kasino ni Sunggyun. Natuklasan ni Gangji na pulis si Jiwoo kaya inakit niya ito dito. Noong taon na yon, nasira ang mukha ni Gangji dahil kay Jiwoo kaya gusto niyang maghiganti. Nagbakbakan sila sa pabrika pero dahil marami sila, mabilis silang nanalo. Sa huli, nadakip pa rin nila ang dalawang pulis. Malamig na inutos ni Jiwoo kay Gangji na tanggalin ang kanyang mga posas. Inaasar pa niya na hindi pa rin siya kayang talunin ni Gangji. Para hindi maloko, bumunot siya ng kutsilyo at sinaksak sa hita ni Jiwoo. Patuloy niyang ginagalaw ang kutsilyo ng malupit. Kinunan niya ng litrato si Jiwoo at ipinadala kay Choi Moo-jin. Sinabi ni Gangji kay Choi na pumunta agad para iligtas si Jiwoo. Alam ni Jiwoo na gusto siyang patayin kaya nagmakaawa para kay Officer John. Dahil dito, nagalit si Gangji at pinasipan niya si Officer John sa mga tauhan niya. Kamakailan, sinabi ni Jiwoo na tiyak niyang papatayin si Gangji. Tumawa ng malakas si Gangji at ikinulong sila sa kotse. Pagkatapos, itinulak ang dalawa sa silid ng kompresyon. Agad-agad, nagsimulang bumaba ang bakal na plato sa itaas. Ginamit ni Pulis John ang buong lakas para sipain ang armrest ng posas ni Jiwoo. Bigla na lang natanggal ang armrest. Mabilis na tinanggal ni Jiwoo ang posas, pero si Pulis John ay nakaposas pa rin. Humila ng malakas si Jiwoo pero wala pa ring nangyari. Ngayon, ang loob ng kotse ay napipisa hanggang hindi nakalahati ng taas ng tao. Ang dalawa ay nakadapa na lang sa loob ng kotse. Nang malapit ng madurog, biglang may lumitaw na itim na kotse. Agad na bumangga ang kotse sa kabinet ng kuryente. Tumigil kaagad ang kompresor at sa wakas ay naligtas ang dalawa. Ang may-ari ng itim na kotse ay si Choi Moo-jin. Sa oras na yon, patuloy ang pagtunog ng sirena ng pulis. Agad na umalis si Choi Moo-jin sa lugar. Matapos ang insidenteng ito, binawi ni Pulis John ang hinala kay Jiwoo. Sa ilalim ng compression chamber, maaari siyang tumakas nang hindi siya sinagip. Ngunit pinili niyang manatili. Sa kabilang dako, inayos ni Choi Moo-jin na umalis si Jiwoo sa bansa dahil alam ni Gangji ang kanyang nakaraan. Kapag ikinuwento ni Gangji ang lahat sa pulisya, tiyak na malalantad ang pagkakakilanlan ni Jiwoo bilang tagaloob. Ngunit hindi pa nakikita ni Jiwoo ang pumatay sa kanyang ama, kaya tumanggi siyang umalis ng bansa. Samantala, alam ni Gangji na pinahirapan niya si Jiwoo, kaya tiyak na magpapadala si Choi Moo-jin ng mamamatay sa kanya. Kaya agad tinawagan ni Gangji si Kapitan Cha para humingi ng proteksyon. Ang kondisyon ay tutulungan ni Gangji si Kapitan Cha na hulihin si Choi Moo-jin. Iniulat ni Jiwoo ang balitang ito kay Choi Moo-jin. Sinabi niyang iwasan ito pero iginiit ni Choi Moo-jin na ituloy para patayin si Gangji. Nakipagkita si Gangji kay Choi Moo-jin sa pier at nang magkita sila, agad silang nagsagupaan. Nakatago rin sa sulok ang mga tauhan ni Kapitan Cha. Nang humina ang dalawang panig, biglang dumating ang pulis at hinuli silang lahat. Hinahabol ni Choi Moo-jin si Gangji hanggang sa paanan ng bakal na tulay. Mabilis na sinugod ni Gangji si Choi Moo-jin at nasugatan ang braso nito. Bumunot ng kutsilyo si Choi Moo-jin at determinadong sinaksak si Gangji. Kapwa sila nasugatan sa engkwentro. Sumugod muli si Gangji pero pinihit ni Choi Moo-jin ang kanyang braso. Sinaksak ni Choi Moo-jin ang tagiliran ni Gangji at itinulak ito. Pagkatapos, binunot ni Choi Moo-jin ang kanyang kutsilyo. Bumagsak si Gangji ng masakit sa lupa. Ngunit sa sandaling iyon, naging malupit ang ekspresyon ni Gangji. Tahimik niyang kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang sapatos. Biglang sinaksak ni Gangji si Choi Moo-jin ng paulit-ulit sa tiyan. Malubhang nasugatan si Choi Moo-jin at bumagsak sa lupa. Itinaas ni Gangji ang kamay para saksakin pa, ngunit may putok ng baril. Iyon ang putok ng baril ni Jiwoo. Sinabihan ni Jiwoo si Choi Moo-jin na tumakas. Tumawa si Gangji at sinabi kay Jiwoo na hangal siya. Wala siyang alam at nagtrabaho lang para kay Choi Moo-jin. Sa sandaling yon, nakatayo sa tapat si Police Officer Jeon. Sumigaw si Jeon para pigilan si Gangji na kumilos. Sinamantala ni Gangji ito para ibunyag ang tunay na pagkatao ni Jiwoo. Dahil dito, pinatay siya ni Jiwoo sa lugar na yon.
Si Choi Moo-jin ay iniligtas ng kanyang sekretarya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kapitan Cha. Natanggap ni Ji-woo ang liham ni Gong Jae bago namatay. Binuksan niya at nakita ang isang larawan sa loob. Nagulat siya nang makita ang ama na nakauniforme ng pulis kasama si Kapitan Cha. Pinag-isipan nito ni Ji-woo pero di pa rin niya maintindihan kaya agad niyang hinanap si Choi Moo-jin at tinanong kung bakit pulis ang kanyang ama. Sinabi ni Choi Moo-jin na ipinadala ng Kapitan Cha ang kanyang ama bilang tagaloob pero sa huli, naging taksil ito at sumali sa gang ni Choi Moo-jin. Nang malaman ito ni Kapitan Cha, ginamit niya ang baril ng ama ni Ji-woo para patayin ito. Sobrang gulo ng isip ni Ji-woo. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Naalala niya ang huling sinabi ni Gang Jae. Pakiramdam niya may nakatagong katotohanan dito. Gusto ni Ji-woo tanungin si Kapitan Cha pero inunahan na siya ni Choi Moo-jin at pinapasok ang sekretarya nito sa bahay ni Cha. Bigla niyang pinapatay si Kapitan Cha. Kinuha ni Kapitan Cha ang bote ng alak at binasag ito sa sekretarya. Kumuha siya ng matalim na bubog at sinaksak ang sekretarya sa tiyan. Ngunit sa huli, malubha pa ring nasugatan siya at bumagsak sa lupa. Matapos ang gawain, tumakas ang sekretarya. Biglang lumitaw si Ji-woo pagkatapos noon. Itataas na niya ang kamay para buksan ang pinto nang magulat sa dugo rito. Mabilis na hinugot ni Ji-woo ang kutsilyo at binuksan ang pinto ng bahay. Nakahiga si Kapitan Cha sa sahig, malapit nang mamatay. Akala niya pumatay si Ji-woo pero tinanong nito ang nangyari sa ama. Doon lang niya nalaman na anak pala ni Ji-woo ang kanyang kasamahan. Tila labis na nasasaktan si Kapitan Cha. Di siya makapaniwalang isinugal ni Ji-woo ang buhay para maghiganti. Agad namang ipinagtapat ni Kapitan Cha ang katotohanan. Lumabas na hindi pala nagtaksil ang ama ni Ji-woo. Noon, ipinadala ang ama niya bilang undercover agent kay Choi Moo-jin. Lagi siyang nag-uulat tungkol sa grupo ng droga kay Kapitan Cha. Binigyan ng ama ni Ji-woo si Choi ng lighter na may GPS tracker sa loob. Aksidenteng natuklasan ito ni Choi Moo-jin at doon, nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng ama ni Ji-woo. Personal na pinatay ni Choi Moo-jin ang ama ni Ji-woo. Lumabas na si Choi Moo-jin pala ang pumatay sa ama ni Ji-woo. Hindi makapaniwala si Ji-woo. Sa sandaling yon, dumating si Police Officer Jeon para hanapin si Kapitan Cha. Nakakita siya ng dugo sa doorknob at gustong sirain ang pinto para makapasok. Mabilis na ibinigay ni Kapitan Cha ang ilang dokumento kay Ji-woo. Sinabi niya kay Ji-woo na tumakas sa bintana. Pumasok din si Police Officer Jeon sa bahay ni Kapitan Cha noon. Agad niyang dinala si Kapitan Cha sa ospital. Mabuti na lang at naligtas si Kapitan Cha. Sa kabilang dako, nasa kotse si Ji-woo at binuksan ang mga dokumento. Nakita niya ang mga larawan ng kanyang ama na ipinaalam kay Kapitan Cha. Sa wakas naniwala siya na ang kanyang ama ay nasa panig ng katarungan. Ngunit labis na nalungkot si Ji-woo. Di niya inakala na ang pumatay sa ama niya ay tinuring niyang tagapagligtas. Naging mamamatay tao pa siya para dito at bumuo ng malaking sindikato. Sumiklab ang galit sa kanyang puso. Kailangan niyang patayin si Choi Moo-jin. Bumaba si Ji-woo sa kotse. Binulot niya ang plug para magsindi ng apoy. Sinubukan niyang sunugin lahat ng tatoo ng organisasyon sa katawan niya. Mula ngayon, si Choi Moo-jin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Sa oras na ito, nabalitaan ng kalihim ni Choi Moo-jin na buhay pa si Kapitan Cha. Agad niyang hinulaan na alam ni Ji-woo ang katotohanan. Kaagad siyang nagpadala ng tao para patayin si Ji-woo. Paalis na si Ji-woo nang biglang tinakpan ng mga goons ang kanyang ulo ng sako. Pagkatapos, itinulak siya ng isang goon sa bathtub. Ginamit ni Ji-woo ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Kinuha niya ang shower head at ikinulong ang goon sa loob. Hinila niya ang kurtina bilang sandata pero masikip ang banyo kaya nasipa siya sa pader. Naipit si Ji-woo mula sa likod ng kalaban. Sinaksak siya ng assassin sa tiyan mula sa kabilang panig. Nasasaktan si Ji-woo pero patuloy pa rin siyang sumusuntok pabalik. Sa wakas, nakawala siya sa pagkakahawak sa kanya. Kinuha niya ang kutsilyo sa sinturon at pinatay ang assassin sa harap niya. Narinig ng kalihim ni Choi Moo-jin na tahimik na kaya dahan-dahan siyang pumasok. Natuklasan niyang buhay pa si Ji-woo kaya nagmadali silang dalawa sa labanan. Umiwas si Ji-woo at agad hiwa ang binti ng sekretarya pataas. Unti-unting humina ang lakas ng kanyang suntok. Sinakal siya ni Ji-woo gamit ang isang braso lamang. Ang sunod-sunod na suntok ang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang sumugod agad. Pinihit ni Ji-woo ang kanyang braso pabalik. Agad na nabalian ang mga buto ng kanyang braso. Kinuha niya ang kutsilyo. Agad niyang hiniwaan ang braso nito. Wala nang lakas ang sekretarya para lumaban. Sumunod ay isang saksak sa kanyang balikat. Sa wakas, namatay na ang sekretarya. Hinulaan ni Choi Moo-jin na alam ni Ji-woo ang totoo pero di niya inakala na gusto siyang patayin. Pumunta si Choi Moo-jin sa pulis para umamin. Gusto niyang subukan ang katapatan ni Ji-woo. Tama nga ang hula ni Choi Moo-jin. Pinuntahan ni Ji-woo ang silid ebidensya para sirain lahat ng patunay sa krimen ni Choi Moo-jin. Napatunayang walang sala si Choi Moo-jin at pinalaya. Agad siniyasat ni Officer Jeon ang mga pumapasok at lumalabas ng evidence room. Nagulat siya nang makita ang pangalan ni Ji-woo. Agad niyang inakala na si Ji-woo ang nasa loob.
Hinabol niya si Jiwoo pero nakita lang siya na naka-helmet sa malaking motor. Mabilis siyang pumasok sa pangunahing pinto ng istasyon. Nakita rin ni Choi Moo-jin ang bangkay ng sekretarya. Agad niyang naintindihan ang lahat. Pala, iniligtas siya ni Jiwoo para personal na mapatay. Nang magising si Kapitan Cha, binisita siya ni Officer Jeon. Ikinuwento ni Kapitan Cha ang tungkol kay Jiwoo. Labis na naawa si Officer Jeon kay Jiwoo. Bigla niyang nakita si Jiwoo sa ospital. Agad siyang tumakbo para pigilan ito. Hinila niya si Jiwoo mula sa kotse pero agad itong lumaban. Alam ni Pulis Jeon na gusto ni Jiwoo patayin si Choi Moo-jin pero ayaw niyang makitang makulong ito dahil sa paghihiganti sa ama. Agad niyang kinuha ang posas at ikinulong ang mga kamay ni Jiwoo at ang sarili niya. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Maingat niyang binandahan ang sugat nito, sabay sinabi kay Jiwoo na siya ang magiging suporta. Sasamahan niya ito para hulihin si Choi Moo-jin. Ngayon lang nakaramdam si Jiwoo ng ganitong init mula noong bata pa siya. Ang init ni Pulis Jeon ang nagpabuksan ng puso ni Jiwoo. Handa siyang ibigay ang buong puso't katawan kay Pulis Jeon. Gusto ni Pulis Jeon dalhin si Jiwoo sa istasyon para sabihin ang totoo. Pero nasa kalagitnaan pa lang sila nang lumitaw si Choi Moo-jin sa tabi nila. Itinaas niya ang baril at itinutok kay Jiwoo, handang patayin ito. Pero nakita ni Choi Moo-jin ang damdamin nila kaya bumaling siya kay Pulis Jeon. Nang walang pag-aatubili, binaril niya si Pulis Jeon. Nagsimulang magpanik si Jiwoo. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ay ganoon na lang mamamatay sa puso niya. Ang kanyang galit ay sumiklab na parang apoy. Kinuha niya ang baril ng kasintahan at pumunta sa hotel kung saan nananatili si Choi Moo-jin. Ginamit niya ang baril para takutin ang gwardiya na buksan ang pinto. Tumayo ang mga tauhan ni Choi Moo-jin para hadlangan si Jiwoo, ngunit di napawi ang galit niya. Mabilis na tinungo ni Jiwoo ang pintuan ng silid ni Choi Moo-jin. Matagal nang hinihintay ni Choi Moo-jin ang sandaling ito. Kinuha ni Jiwoo ang patalim at sinimulan ang labanan sa kanya. Ginamit ni Choi Moo-jin ang kaliwang kamay para depensa at ang kanan para atakihin si Jiwoo gaya ng turo niya. Mahigpit na hinawakan ni Jiwoo ang kutsilyo at sumulong. Naitulak si Jiwoo sa harap ng bar. Kinuha niya ang bote ng alak at ibinato kay Choi Moo-jin, ngunit muli siyang ibinagsak nito. Lahat ng diskarte ni Jiwoo sa laban ay itinuro ni Choi Moo-jin. Alam na alam niya ang bawat galaw ni Jiwoo. Mahirap manalo si Jiwoo pero alam na niya ang gagawin. Kung di siya mamatay, si Jiwoo ang mamamatay. Sumulong siya at inihagis ang kutsilyo, ngunit sinaksak siya ni Choi Moo-jin sa tiyan. Puno ng pasa si Jiwoo. Sumabog ang galit sa loob niya. Sinaksak niya sa tiyan si Choi Moo-jin at sa wakas ay nasugatan ito. Sumugod si Jiwoo at sinaksak ang hita nito pero sinaksak din siya pabalik. Tinalikuran ni Jiwoo ang lahat ng depensa. Ginamit lang niya ang kutsilyo. Ngayon, desidido siyang labanan si Choi Moo-jin hanggang mamatay. Tumalsik ang dugo sa hangin. Sinamantala ang kahinaan, sinaksak niya agad si Choi Moo-jin sa tiyan. Tumalikod si Choi Moo-jin at sinaksak din si Jiwoo. Ngayon, puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Nakakaawa ang kalagayan ni Jiwoo. Naging baliw si Choi Moo-jin. Kinuha niya ang kutsilyo, si Jiwoo ay tumayo rin. Kinuha ni Choi Moo-jin ang baril ni Jiwoo. Pinisil niya ang gatilyo pero ubos na ang bala. Sa elevator kanina, naubos ni Jiwoo ang bala, isa na lang natira na ginamit niya sa thug sa labas ng pinto. Pagkatapos, sinaksak ni Jiwoo si Choi Moo-jin sa dibdib gamit ang isang kutsilyo. Nang mapatay ni Jiwoo si Choi Moo-jin at bumagsak ang malaking gang, naglagay siya ng litrato nila ng ama sa puntod nito. Pagkatapos, pinalibing niya ang abo ni Officer Jeon kasama ng kapatid nito. Sa huli, nagsimula siya ng bagong buhay.